Good evening everybody, mga friendship. Good evening sa lahat. Guys, pag-usapan natin ang guys, yung divorce na yan ang inaano ngayon sa mga Senado. Gusto nila ipapasa yung divorce. Pero para sa akin against ako sa divorce sa Pilipinas. Kasi bakit? Kasi ang Pilipinas kasi ay yan, yan yung mga sa tradition ng ng mga Pilipino, walang divorce. Sa ibang bansa lang yun, may on the spot divorce. Sa atin pinag-usapan yung paghihiwalay, pinag-usapan. Hindi maganda yan ang divorce sa Pilipinas kasi para lang yun sa mga Pilipino na ibig sabihin ang mga Pilipino kahit anong pangaliwa ng asawa, pangaliwa ng babae tsaka lalaki, walang divorce talaga kasi mayroon namang ibang batas na naghahatol dyan sa paghihiwalay. Oo. Kailangan talaga mananatili na walang divorce sa Pilipinas kasi kawawa yung natin. Kawawa yung mga anak ninyo, ang kinabukasan ng mga anak ninyo. Kailangan pag-usapan talaga ng mabuti yung pagdi-divorce. Pero dapat walang divorce talaga kasi alam naman ninyo na mahirap maging single mommy, mag-single daddy na pag divorce na naiiwan yung mga bata sa mother, kung hindi sa father. Sinong sinong mag-aalaga sa kanila pag nag-divorce na yung mga mga magulang ninyo, di ba? Hindi nagkawatak-watak yung pamilya. Mas maganda walang divorce talaga. Kailangan nandyan pa rin yung mga magulang kasi sila yung mga magulang na naggagabay sa mga anak nila. Ang tatay nagsuporta, ang nanay nasa bahay. Sinong mag-aano sa mga bata, magsuporta? Ang mother or nanay or mommy naiwan sa bahay. Kaninong pinansyal ang ang magsusupport sa mga anak? Halimbawa, may baby, may nag-aaral, mayroong mga marami sila, 12, 10, 14, tapos magdi-divorce sila. Mahirap yata yun kasi sa mga Pilipino walang divorce kasi tayo talagang dapat forever walang divorce. Forever kasi pagkasal ka sa isang tao kailangan magpaiwan talaga na na magsasama sila ng habang buhay. May sinusumpaan sila sa simbahan na dead do us part. Kailangan tutuparin nila yun. Walang divorce. Dapat hindi pumasa ang divorce kasi alam mo maraming masisira na na pamilya. Ang Pilipinas, masisira ang Pilipinas. Masira ang ating ang ating mga lahi. Masisira.
dapat hindi pumasa ang divorce kasi magkawatak-watak tayo. Ibig sabihin watak-watak, ibig sabihin hindi na tayo hindi tayo naka-foundation. Ibig sabihin hindi na tayo magsama-sama, nagkanya-kanya na tayo pag divorce. O, ang divorce kasi kahit saan na kumakapit yan. Oo. Divorce, kung saan-saan na lang. Kung lipat yung divorce. Halimbawa, nagkagusto na naman sa isang babae. Kung ayaw na niya, i-divorce na naman. Tapos lipat na naman doon siya. Parang walang katapusan. Oo, yung divorce. Hindi maganda sa kahit sa pag ano lang sa pangalang divorce, hindi maganda. Sa mga Pilipino talaga dapat forever magsasama para mananatili na na tahimik, masaya, may kinabukasan, may pag-asa, o laban lang, o paano kung may divorce? O nasisira ang ang mga Pilipino, nasisira ang pagsasama. Kasi isipin mo, divorce, nakakasira ang divorce talaga. Oo. Sa totoo lang, hindi dapat pumasa ang divorce. Kasi kung pumasa yun, masira ang mga Pilipino. Oo, masira, magkawatak-watak. Maging mga Pilipino na mga bata, pakalat-kalat, maging pulobi, maging palaboy-laboy ang mga bata. Kasi nagkanya-kanya ang mga magulang nila mag-divorce. Kumakapit sa ibang lalaki, kumakapit sa mga ibang babae. O, dapat hindi ganun. Oo. Kung sino man nag-propose na na batas na divorce, dapat hindi ganun niya ginawa 'yun. Malaking malaking masisira ang mga Pilipino doon sa diborsyo. Oo. Dapat hindi talaga kasi dapat manatili tayong foundation bilang isang Pilipino. Isang matatag sa pagmamahalan, pagsasama, matatag. Oo. Sa lahat ng bagay. Laban, no divorce. Against divorce kasi dapat mananatili ang family sa isang parents, manatili sa mama at saka papa. Isa lang ang mama at saka papa. Mananatili na sila ang ginagalang. Oo. Walang divorce. Dapat tingnan natin yung tingnan natin ang kalagayan ng mga Pilipino. Oo. Dapat sama-sama tayo. Hindi natin hayaan na sisirain tayo ng mga yung panukala nilang divorce. Dapat tayo, kapit-bisig tayo na magsama-sama. Oo, na hindi natin yung divorce sa atin dito sa Pilipinas. Dapat tayo, kapit-bisig tayo mga Pilipino. Hindi natin hayaan masira ang family natin. Hindi natin hayaan na magkahiwalay ang mga magulang natin. Oo. Kailangan iisa ang parents lang natin. Iisa lang ang natin, mama at saka papa. Oo. Tayong mga anak, huwag tayong papayag na may diborsyo ang mga magulang natin kasi sila ang pag-asa natin, sila ang natin, gabay. Oo. Sila yung doon tayo kumakapit sa kanila. Sila nagbigay aral sa atin, nagbibigay ng suporta, pag-asa. Oo. Sila nagbigay ng magandang asal, magandang kinabukasan sa pamilya, ang magulang na manatiling nagmamahalan forever.
Dapat ganun. Salamat mga friendship. Sana ano din kayo, against kayo sa divorce ng Pilipinas. Thank you very much, friendship. Bye-bye. Thank you very much. Sana naintindihan niyo ako mga friendship. Lahat tayo mga Pilipino ay isa lang. Hindi natin kailangan palipat-lipat ng mga magulang kung sino-sino lang sino lang ang pinapatulan ng ating mga magulang. Huwag tayong pumayag na ganun. Bye-bye mga friendship.